Hi blend people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So, ayan guys, nag-repat ako guys and inayos ko itong ating mga succulents dito. Ayan, ang dumi-dumi nga guys ng kamay ko kasi kakatapos ko lang mag-repat ng ating mga mababalbon. Ayun, ayan dun banda guys. So niripat ko sila, pinagsama-sama ko yung ating mga mababalbo na succulents sa isang pot na malaki. As in silang lahat kay siksikan sila doon. Kasi wala na talaga ako mapagpatungan sa kanila. So ginawa ko, pinagsama-sama ko na lang sila guys. Ayun, no, okay naman sila guys. Ayan. Ayan, no. Ayan, maganda naman silang tingnan. Nilagay ko sa likod yung yung tumatangkad talaga ng sobra. Yan. Sama-sama parang naging dish sila. Sama-sama lahat mababalbon. So, dito naman banda guys, yan, nakabili na ako ng pot na malalaki. And, niripat ko dyan yung isa natin na super bomb. Yung super bomb natin guys na nasa palanggana na yellow green. So, hindi ko na sa inyo guys napakita kasi grabe, dami ko talagang ginagawa. Ayan, no. Nakabili ako ng vermicast, tsaka coco peat, and then pumice stone sa Shopee. And ayan na guys, tingnan nyo. Ayan, sobrang sumakit yung ulo ko kagabi sa kakaha-mix ng potting mix and nagripat nga ako. Ayun, gabi na kasi ako guys natapos. Natanim ko na rin yung ating mga succulents galing kay Ma'am Mercy Ating. And then, eto na guys, yung naripat ko na super bomb. Ayan, ito yung nasa natin, palanggana. So, niripat ko sila dito. And nilagyan ko yan guys ng coco peat and then ng vermicast. Ayan. So, hindi na ako naglagay ng toppings kasi maubos na yung ating pumice stone. Ayan. So, yung nilagyan ko talaga yung mga ganito na, ayan, yung ito, naka-ready na to na tataniman ko. So, ayan, lilinisan ko na lang guys yung mga pots nila kasi madudungis na kasi nga nagre-repa tayo. So, medyo moist yung yung gamit natin na coco peat. Ayun, so, tapos yung vermicast medyo moist din. So, nadudumihan talaga sila. Ayan, so, yan na guys yung ayos nila. Yung iba, nalagyan ko na ng pumice stone. Ayan, ito din, nalagyan ko na. Ayan, ito nahaluan ko na rin yan sila guys. Ayan, pero yung iba wala pang laman kasi naubos na guys yung ating rice hull. And then, yung mga carunculated succulents ko guys, nandito ko nilagay. Ayan, ito, lilinisin ko na lang to guys after ko maayos itong mga nasa taas. Tapos yung mga nasa lapag natin ng mga succulents pa hanapan natin na pwedeng mapaglagyan. Bago tayo dito maglinis, tanggalin ko yung mga pots na mga walang laman. Yan, kasi kailangan kong magwalis dito at magbunot ng damo kasi marami na naman guys yung damo. Ayan. So, ayan na. Ito niripat ko din dito sa big. Itong ating purple haze. Ayan. So, nilipat ko siya dyan. Kasi dati nandun siya sa medyo malaki na pot. Nilipat ko sa bigger talaga siya guys. So, dito, meron na tayong itatanim dito. Pero, hindi pa kasi guys dumadating. Ayan, na-postpone yung pagpapadala from Benguet. Ayan. So, ito naman, namumulaklak na naman siya guys. Oh, ayan. Pero, hindi ko na siya guys maamoy. Hindi na siya mabaho at walang langaw dito. Ayan, nakaraan kasi naaamoy ko mabaho pero ngayon wala na. Wala na akong maamoy sa kanya. Tapos dito guys, ito, binago ko naman yung ayos nila kasi nga, gusto kong ilagay dito yung mga Echeveria succulents natin na medyo mabababa na para malinis tingnan kasi parang medyo naguluhan ako nung dito, yung mga carunculated natin na sobrang tataas talaga. Yan lang yung nailagay ko dyan guys. So, yung medyo matangkad. Ayan. So, naisip ko na ito, iripat ko guys kasi nakabili kami ng pot na ganito, yung big. So, tag 50 pesos yung ganito. Kasi, di ba itong ating mga Munro ay niripat natin sa ganito na pot. So, ganitong pot yung natatamnan nila dati. So, nilipat ko sila sa mas bigger. Ayan. Kumbaga, meron tayong small, parang yun small, medium, ayan, medium yan. Tapos, ito na yung large, ayan. So, large to. So, niripat ko sila dito guys. Ayan, kasi puno na naman sila guys sa ganito na pato. Ayan, so ito nga, nilipat ko na dito yung ating berserk.
Ayan na siya guys. Tapos, ayan, dahil nga puno na yung ating Monroe, kasi nandito na guys yung dahon niya talaga sa nandito banda. So, ginawa ko, naripat ko siya kagabi dito sa mas bigger na pot. Ayan. Ayan siya. So, lahat sila guys ay niripat ko. Yung tatlo natin na Monroe na malaki. Yan. Tapos, itong ating Echeveria lotus. Ayan. Sobrang laki na guys ng ating Echeveria lotus, no? Before, di ba, pinapakita ko yan sa inyo. Niriripat-ripat ko. Nilipat-lipat natin sa pot na mas malaki. So, ngayon, tingnan nyo guys. Ayan, no? Sobrang laki na talaga ng ating lotus. Ayan, tas naglagay ako sa kanila guys ng toppings, kaya malinis silang tingnan dito kasi meron na silang toppings. Tas dito naman, ang ating Echeveria laura. Ayan, 2 heads na to guys, oh. Sobrang laki na din niya. Hindi ko sana siya guys iriripat, kaso lang, nakita ko, parang hindi na siya akma sa pot niya. So, ayan, di ba magkakasama yan sila lagi? So, niripat ko na din siya dito. So, 6 kasi to guys na pot na to. So, naubos ko talaga siya. Yung ating Cante Domingo ay niripat ko din dito guys. Ayan. Ito, yung Domingo. Kaso, itong ating Cante Domingo guys ay medyo maselan siya sa sobrang init. Kasi nagaganto talaga yung leaves niya. Oh. Yung meron tayo ditong shade net na makapal. Hindi siya nagaganyan. Pero nung tinanggal ko na siya guys, nagaganyan siya. So, ayaw niya ng sobrang init. Kasi medyo yung nito guys crunchy yung leaves niya, tapos medyo manipis, so maselan. Ayan, so ito naman yung ating isang Echeveria lotus. Naripat ko rin siya sa bigger pot. Ito yung nabili ko guys kay Succulent Amore before. 100 pesos ata yun guys yung bili ko nito. Tapos medyo lumaki na siya sa atin. So, naisip ko na lang din na iripat siya para same dito guys, oh. And, humahabol na rin siya guys dun sa ating isang lotus. Ayan, so dito, hindi ko na to guys tinanggal itong ating kulibra dyan. Tapos, yung ating mga madiba, ayan, nilagyan ko na rin sila guys ng toppings na pumice stone. Ayan, tapos yung iba natin na mga Echeveria succulents, yung ating agaboides, ayan, dyan ko na guys nilagay. Tapos, nilagyan ko sila lahat guys ng pumice stone. Ayan. And, nilagyan ko na rin sila guys lahat ng name tag. Ayan. Tapos, naglagay ako dito ng pillows. Ayan o. Medyo nakukulong to yun na guys. Kasi, nandun to sa hindi naiinitan. So, ayan. Pastressin ko yan siya dyan guys. Kasi, nagiging pink yan kapag stress. So, ayan. Ito na yung ating mga succulent dito guys. Yan, ito, inayos ko na rin to, nilagyan ko na rin ng pumice stone yung mga nandito sa gilid natin. Yung mga alam ko yung ID guys, nilagyan ko ng ID, pero yung iba, di ko alam yung ID, so wala silang ID. Ayan, so yung ating Crispit Beauty dito guys, parang naganyan siya, oh. Ayan. Pero, yung sa gitna niya guys, hindi naman siya. Para kasi guys na yung leaves niya, di ko alam kung sunburn or para kasing may nayupi-yupian siya dyan sa leaves niya. Tapos nangitim na siya. So, yun. Baka sa yan guys, nung pag-box. So, siya, nung nag-unbox tayo, parang naipit-ipit siya sa box. Parang nayupi-yupi yung dito niya banda. So, yun yung nangitim kasi natuyuan. So, yun. Or, hindi ko rin alam kung na-sunburn ba siya o ano. Ayan. Kasi siya lang naman yung bukod tangi na ganyan guys. Yung iba natin na mga kasama na tinanim yan guys ay wala naman, hindi naman ito ngayong rippling water natin. Same lang naman din guys yung sunlight na natatanggap nila sa mga pinaglagyan ko. So, meron din tayong shade net sa taas. Mataas yung ating bubong kaya hindi naman sila nasa sunburn dito. So, naman sila kahit na bagong tanim, sinasabak ko na sila dito agad guys. Kagaya dito oh, ayan yung ating habit ear. So, lang to guys, na-unbox natin to kahapon and then tinanim ko siya agad. And nilagay ko na siya dito guys. Ayan. So dito ko nilagay yan. And then nung after kong maipat sila guys, nung gabi nag-ayos na ako. Nagripat na ako sa kanila. Nag-ayos na ako. So yan yung pinaglagyan ko. Kinaumagahan. Ayan, nainitan na sila. So first day nila mainitan. Ngayon, ayan kasi kahapon natin siya na-unbox. So, okay naman, hindi naman sila guys na pano kasi mayroon nga tayo ditong shade net and mataas yung bubong natin.
And yung ating, dating Indonesian flapjack ay tinabi ko sa kanya guys. Ayan, tabi sila. And medyo na guys yung leaves niya, kasi naarawan nga sila. Ayan, tapos yung ating lawi. Ayan guys, yung ating lawi. Okay naman siya. Ayan, so yan guys yung ginawa ko sa kanila. Dito, meron ako ditong itatanim. So, niready ko lang to para pag, guys, ilalagay ko na lang siya dito. Meron na siyang lalagyan. Ayan. So, dito ko siya itatanim. And medyo kasi moist yung ating potting mix. Kaya, inano ko siya guys. Niready ko na para matuyo. Ayan, so pag natuyo na siya, at dumating na yun, pwede na natin ditong ilagay. So, naka-ready na siya. Ayan. So, yan guys, yung itsura nila. Tapos dito din guys, diba, nandito ko nilagay yung mabababa natin ng mga echeveria. So, naisipan ko na lang na dito ko ilagay yung medyo tumatangkad. Ayan, yung ating cubic frost pala guys, galing kay Ma'am Mercy. Diyan ko muna nilagay. Ayan, siguro dyan na lang talaga siya guys. Ayan, no, para, sa likod kasi niya dapat medyo matangkad, yung dito medyo mababa para kita pa rin sila guys sa likod. So dito ko sila nilagay guys yung medyo matangkad-tangkad, kasi kapag nandito yung tumatangkad guys, ang gulo tingnan. So dapat parang flat lang. Ito dito ko muna siya nilagay kasi mababa pa naman siya yung ating Thanos. Ayan, yung flower stalk niya guys, pahaba ng pahaba Siguro kailangan ko yan guys tanggalin or putulan. Ayan, tapos dito naman guys, ayan, nilipat ko dito yung natin, yung mga ganyan. Kasi kinuha ko nga yung mga echeveria natin na succulents dito. Yung Madiba, yung Brinks Blue. So, sila yung naisipan kong ilagay dyan. Ayan. Pero nandito yung isang blue land ko guys. Yan blue land na yan guys, yan yung nakatanim sa ganito. Niripat na natin sa big pot. Yan, dito siya nakalagay nakaraan sa black pot na to. Ano na siya guys, umaapaw na yung roots niya. So, buti naripat ko na siya. So, after ko maripat, ayan na siya guys. So, lalaki yan guys kasi dati maliit lang din yan eh. So, lumaki na siya. So, kailangan na talagang iripat. So, meron pa ako guys mga iriripat at ayusin dito. Ayan. Kumukunti na sila dito sa baba. Hahanapan ko pa sila ng paglalagyan. At ito muna yung natapos ko sa kanila guys. Ayan. Doon naayusin ko pa yun guys, yung ating mga carunculata. Ayan, makalat kasi dyan nga ako nagripat. So, ayan yung natapos ko. Ito na talaga yung ayos nila. Nakuha ko na yung ayos nila para ito yung gusto ko kasi malinis silang tingnan. And maganda silang tingnan guys kasi nagkaroon sila ng toppings. So, malinis talaga tingnan. Tapos, flat sila guys, walang matangkad. So matangkad yung nasa gilid, pero yung mga nandito, layer lang sila guys, 'Di ba? So okay na sila guys. Ayan Pag naayos ko na to dito at nalinisan, papakita ko 'yan sa inyo guys. Pero sa ngayon kasi magulo pa. So magulo pa yung sa baba natin kasi marami pang nakalapag diyan na kailangan kong iripat, kailangan nating ayusin. So ayan, so kailangan na naman nga guys ng Rizal kasi wala na tayong Rizal. So, ayan dito ko nilagay yung ating donkey's tail at saka yung ating sedum burrito. Ayan, nakapataw sila dyan. Ito dadagdagan ko pa to guys, siguro dito, dalawa. Para partner sila. Maganda kasi to guys kapag na-stress, nagiging pink din to. Ayan Ayan. Tapos dito burrito naman. So mamaya magdidilig ako dyan guys sa ating mga burrito. Tapos ito didiligan ko din. So para hindi sila makuluntoy at mabilis mabuhay. Ayan. So yan na lang muna sa ngayon guys. Yan. Share ko lang sa inyo yung ginawa natin dito sa ating garden. Ayan. Pasensya na at paiba-iba yung ayos natin. Kasi nga nahanap ko talaga guys yung magandang ayos para sa kanila. Ayan, ito, hanapan ko to ng dito. So, tamang-tama lang din to dito guys kasi dito mainit talaga. So, parang dito kasi sa gitna, medyo nasi-shade talaga sila nung shade net natin. So, dito, mainitan sila. So, titingnan ko guys kung saan ko to mailalagay itong ating mga carunculated succulents. Ayan, tingnan nyo guys yung ating firestorm. Nag-red na siya dyan, Tapos, yung ghosty natin dyan, okay naman siya guys. Ayan. Tapos yung ating pink spot, ayan yung ating pink spot.
at yung ating Sedum Adolphi. O, ayan. Diba? Maganda sila guys sa big pot. So, nababasa sila dyan guys kapag malakas yung hangin at yung ulan kasi pumapasok dito. Kasi dito banda yung hangin galing eh. So, kapag umulan ng malakas tapos may kasamang malakas na hangin, basa talaga sila dito. Ayan, hanggang dito nga guys. Pero hindi masyado. Yung dito lang yung sobrang nababasa. Pero ito, hindi ko nga to guys masyadong madiligan. Ini-spray ko lang pero kulang yung spray sa kanila guys. Pero gusto ko rin kasi guys ma-stress sila para makita natin yung stress color nila. Mas magandang tingnan makulay, diba? Ayan, ito kapag umuulan, ang bango-bango niyan guys. Sino ba yan? Nakalimutan ko. Si Lucidum, ayan ito. Lucidum, dalawa yan sila. So dyan ko nilagay. Ayan, so that's all for today's video guys. Yan, I hope you enjoy watching. So hindi ko na naipapakita sa inyo guys yung pagpat nitong ating mga succulents na to, yung pag-repot natin. Kasi nga, minamadali ko na din to guys kasi mainit ngayon. Mainit, umuulan. So kapag lumabas yung init talagang napakasakit. So kaya naman kapag nagagawa ko dito guys maaga tapos hapon, yun yung paggawa ko para hindi mainit. So masakit kasi guys ulo ko sa init. Ayan, so tingnan natin guys kung lalaki pa to ng sobra itong ating Moonrow, ayan, tsaka yung ating Lotus kasi nairipat natin sila sa mas bigger pa na pot. So yan, that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Shoutout po pala kay Mama Donnet TV, Sir Ernesto Gutlay, and then Pix and Review, Sis Babylin Nazarita, and Ma'am Mary Jane Ramos, Sis Lensky, and then kay Sis LA Channel, ayan. And then, kay Sis Bibian, ayan, mega love shoutout po sa ating lahat ng manunood at sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you so much. Ayan, maraming salamat and that's all. Bye-bye.